Welcome sa Dris TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Sa bawat update natin, tatalakayin natin ang mga pinag-uusapan sa mundo ng social media tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel nako, i-click nyo na po yan and isama nyo na din ang bell button. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago ang lahat, nais ko munang basahin ang mga napili nating komento patungkol sa naging previous update natin. Unahin natin ang naging komento ni Hated Manichiwitz. Sabi niya, saka na ang church wedding dahil tatapusin pa nila ang The Alibi series. Then one movie with Lamasan, maybe early next year na. No worries, they are already civilly married. I believe dahil sa mga galawan nila. Kimmy is conservative at hindi siya tatanggap ng roles with bed scenes kung hindi sila married. Grabe no, kinalibutan ako sa komento nitong si Hated Manichiwitz. Hopefully nga married na si Kim and Paolo Abilino, 'di ba? Eh di ang saya nating lahat. So before ba hindi tumatanggap si Kim Chun ng mga bed scene? Sino po nakakaalam sa inyo mga kakimpaw? Mag-comment nga kayo diyan sa baba. Kasi pag totoo to mga kakimpaw, ako na siguro yung pinakamasayang fan sa balat ng lupa pag nangyaring kinasal na si Kim and Paolo. Maraming salamat sa komento nitong si Hated Manichi. Sana totoo to, no? At ang next comment naman, mula ito dito kay Jang Debit Sabilino. Sabi niya, yes, feeling ko rin po ay magkatabi at magkasama talaga sila. Malay natin by 2026 ay set na talaga yung much awaited wedding nila, 'di ba? So paano pag nalaman natin nakasal na pala sila? 'Di ba? Kayanin kaya natin? Katulad ng naging unang komento na binasa ko. So nakaka-excite. Kaya yung may mga alam tungkol doon sa bed scene ni Chinita Princess, comment kayo dyan, okay? At ang last comment natin na babasahin ay mula kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, saan ba umuwi si Pau? Sa Pasig pa ba? Yes po. Tapos ko na pinanood yung dalawa sa Netflix. Wala siya kanina sa ASAP. So yun, bahay ni Pau ay nasa Pasig. Whereas Kimmy is on Quezon City. Ang layo naman ng bahay nila. Kaya, sinong driver ni Kimmy? Sanay Kimmy, careful ka sa pagpunta mo sa isang lugar na walang kasama. Kasi di mo lang alam yung motives ng ibang tao dahil sa inggit sa'yo. God guide and protect you in all your ways. So with Pau, hindi po mapabayaan ni Paolo Abilino si Chinita Princess. Siguro, pag ganito yung pupuntahan na place ni Chinita Princess, siguro ipapag-drive na lang siya ni Paolo Abilino para ma-secure si Kim Chu. Kasi ang panahon ngayon, sobrang hirap na po, 'di ba? Ang dami na pong mga nangyayaring hindi natin maintindihan. Kaya gano'n na lamang po kaprotektado si Paolo kay Chinita Princess. So maraming salamat po sa komento ninyo. God bless po sa inyong lahat. So ito na, simulan na po natin ang balitaan, ano? So nag-check ako ngayon mga kakimpaw ng mga ranking po dito sa Netflix at nangunguna pa din po ang May Love Will Make You Disappear. Etong Lin Lang medyo bumaba, no mga kakimpaw. Naging top 9 na lamang. Pero ang My Love Will Make You Disappear hindi po talaga mag-iba-giba sa top 1. Talagang until now, pang ilang days na ba? 3 or 4. Pinagkakaguluhan pa rin ito ngayon sa Netflix at pinag-uusapan. Imagine, 3 days or 4 days na to sa Netflix pero top 1 pa din. And speaking of project po ni Kim and Paolo Abilino sa Netflix, meron pong bagong award si Paolo Abilino. Ay, hindi pala siya award mga kakimpaw. Nominee pa lamang pala si Paolo Abilino bilang Best Drama Actor mula yan sa Golden Laurel, the Batangas Province Media Awards. So nakita ko lamang to sa isa sa mga post ng Kimpaw page mga kakimpaw. Hindi ako sure
kung ngayong taon itong 2025 or 2024. Basta, nominee po si Paolo Avellino at hopefully ay manalo siya. Chinita Princess, sinasabotahin ng admin niya. Yan po ang pinag-uusapan ngayon dito po sa X. So, ganito kasi yan mga kakimpaw. Sa Facebook ata nitong si Kim Chiu, may pinost na video yung admin na kung saan ay umani po ng pambabatikos kay Paolo Avellino. So, sabi po ng isang account dito sa X, sino bang admin ng Facebook page ni Kim Chiu? Princess Chinita tinag, time to take over your Facebook page at pakiibig na mga admin na halatang fan pa ng love team mo with Budoy at Tokmol. Pang ilang beses ka na pinapahamak ng page na yan. They posted before na tuloy pa rin sa Feb ang movie. Kaya akala ng mga tao promo yung na-move to April Kim Pao movie. 2, they posted a clip of Pure Deserves Feel sa Showtime twice. Kaya nabash ka ng mga DDS. Pangatlo, and now they are posting this clip with Kim Pao interview that are attracting bashers. Team KZ official, pakisabihan niyang admin ng Facebook page ni Kim. Malapit niyan maging bashers na siyang inagrihan naman ito ng ilang mga Kim Pao fans. Sabi nga ng isa, yes, I agree with you, especially now that more CVs are appreciating Kim Pao cause of My Love Will Make It Disappear. Tapos ganyan post nila, parang sabotahe ang momentum sa pag-appreciate ng maraming CVs sa movie at Kim and Pao tandem. So ganito kasi yan, todo effort daw po ang Kim Pao fans para i-push ang number 1 ang My Love Will Make It Disappear sa Netflix at yung Alibay series ni Kim. Tapos yung admin daw po ng Facebook page nitong si Kim ay magpo-post daw ng mga ganito na dinidiscourage pa daw ang casuals na suportahan ang Kim Pao. Oo nga naman mga kakimpo, kasi ito yung mga komento ng mga netizen o mga casual. Ayan po yung mga sinasabi nila, oh. Talagang dinidiscourage nila ang mga tao po. Grabe. Sabi nga dito, true, dapat post niya more on positive reviews about My Love Will Make It Disappear to raise awareness at more people ang mag-stream sa Netflix. So, wag ganon. Grabe naman niyang admin ni Chinita Princess, diba? So, sana ma-aware po si Kim Chiu na ganito ang nangyayari. Na parang nadi-discourage yung ibang mga casual netizen, diba? Doon sa movie nila, doon sa pelikula nila dito sa Netflix. So, sino ba yung admin na yan, mga kakimpaw? At bakit naman ganon ang kanyang action kay Chinita Princess? So, oras na siguro para palitan niyan, no, mga kakimpaw? Kasi hindi nakakatulong kay Chinita Princess at parang siya na rin yung dahilan kung bakit nababash si Kim Chiu. Di po ba? Nako, sana maalarma dito si Kim, mga kakimpaw. So, anong say nyo dito? Please comment down below.